So, good evening po, sir. Ako po si Lawrence Aaron Villapuntar from PCU Dasmariñas. Ano, no po, natitik po ako ng Civil Engineering Program. Oh, So, nice. Okay. gusto ko lang pong malaman kung mahalaga pa po ba na pag-aralan ang mga likhang sining or gawang nobela ni Rizal sa Okay. panahon natin ngayon. Okay. Medyo complicated yung question since pupunta tayo sa history, no? Pero, yeah, I think it's still important to have those history, well, from panahon ni Rizal, to be studied today. Since history makes us what we are now. So kung ano man yung novel, like sabihin natin Noli Me Tangere, El Filibusterismo, those are still good novels, but there's still more of na much more interesting na kasi dati kasi we're not exposed Technologies. to lot of ideologies. Ngayon kasi sa generation nyo ngayon, a lot of things na are coming to the internet, a lot of sources na ng novels from outside of the Philippines that are much more interesting sa inyo or sa ibang tao. Well, well, as part of the curriculum naman, so I think, well, I believe so na it's still interesting to be studied, no, sa generation ngayon. So I think, to answer your question, it's still going to be relevant. Even if it takes another 20 years, it's still going to be relevant. Kung ano ba yung novel na nagawa ni Rizal before. Yeah. So, thank you po, sir. Good afternoon po. I'm Lawrence Aaron Villapuntar from PCU Dasmariñas and I'm currently taking Civil Engineering Program. Gusto ko lang po sanang malaman kung mahalaga pa po ba nating pag-aralan o ang mga likhang sining or nobela na ginawa or mismong buhay ni Rizal sa panahon po natin ngayon. Mm. So, good afternoon. Para sa akin bilang isang educator, bilang isang teacher, mahalaga talaga na pag-aralan yung mga likhang sining o mga ginawa ni Dr. Jose Rizal, tama ba? Opo. Mga likhang sining niya na mga ginawa niya o mga kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Dahil si Dr. Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani. So, dapat talagang pag-aralan o matutunan ng mga kabataan ngayon o lalo ngayon sa henerasyon na ito na kung saan lahat ay upgraded na, 'di ba, modern na. So, may ibang kabataan na halos di alam kung sino si Dr. Jose Rizal. So, sa amin pa sa teacher nga, meron kahit na tanungin mo, sino ang ating pambansang bayani, di nila alam kung sino. So, dapat talaga na pag-aralan kung ang mga kasaysayan, lalo na ang mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Kasi doon sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal ng mga libro gaya ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere, marami kang matutunan doon ng mga na Aral. na aral, no, pwedeng maging silbing inspirasyon ng mga kabataan ngayon para maging isang responsableng mamamayan, para maging isang mabuting mamamayan o mabuting kabataan. At saka, dapat din natin matutunan na may mga bayaning nagsakripisyo ng kanilang buhay para makamit natin kung anong meron tayo ngayon. Kundi dahil sa kanila, hindi tayo magkaroon ng ganitong kalayaan. Mhm. Yun lang. Yun lang po. So, good afternoon po muli. Ako po si Lawrence Aaron Villapuntar and maraming salamat po. So, magandang gabi. Ako nga pala si Lawrence Aaron Villapuntar at nag-aaral ako sa PCU Dasmariñas at kasalukuyang kumukuha ng kursong Civil Engineering at gusto ko gusto ko lamang malaman kung mahalaga pa rin ba nating pag-aralan ang mga likhang sining, nobela or mga ginawa o ang mismong buhay ni Rizal sa panahon natin ngayon. Bilang isang Pilipino, bilang isang estudyante, mahalaga na pag-aralan pa rin talaga yung mga nagawa at buhay ni Rizal dahil syempre isa sa mga rason na kung bakit mahalaga ito ay dahil kailangan nating intindihin ang ating
history, like kumbaga, kailangan nating intindihin yung nye. Mahalaga kasi, di ba, bilang isang Pilipino, ibinabalik tayo sa nakaraan, pinapakita sa atin yung mga sakripisyo saka yung hirap ng mga dakila nating bayani katulad ni Jose Rizal nga na kung hindi niya nagawa ang mga kanyang mga nailimbag na akda o katulad ng mga nobela niya ay hindi malalaman ng mundo or hindi maipapahayag yung pag pag ano tawag dito? Ah, Okay. pagpapahirap ng mga nananakop sa atin noon. Ngayon na nagkaroon tayo ng kalayaan, isa sa mga naging gabay o mga ang mga dahilan kung bakit tayo nakalaya dun sa pag-aalipusta sa atin ng mananakop. Karamihan sa mga sagot ng aking in-interview ay mapapansing mahalaga pa rin pag-aralan ang buhay at mga gawa ni Rizal. Isa na rin ito sa mga dahilan kung ano ang narating natin ngayon. Ang pag-aaral ng kursong ito ay parang ibinabalik tayo sa nakaraan na kung saan ipinapakita sa atin kung paano ang naging buhay ni Rizal. Lalo na ang naging buhay at mga nagawa ni Rizal ay hindi lamang paalala ng ating nakaraan. Ito ay parang isang paglalakbay sa puso ng pagiging isang Pilipino. Para bang binubuksan mo ang isang lumang libro na puno ng mga alaala, mga lihim, at mga aral na nagbibigay buhay sa atin at naghahatid ng inspirasyon para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa bawat pahina ng kanyang buhay, mensahe, mga akda, ay makikita natin ang ating sarili, pag-asa, pagkakaiba, at ang ating walang katapusang paghahangad ng kalayaan. Siya, na dakilang kabayani, ay dapat tularan at maging inspirasyon ng mga kabataang Pilipino.